Hi guys, practice pa rin kahit na linggo. Ear training po tayo, yes. Yon, nakachamba. Ayan, kitang-kita po na nagka-try tayo na hindi tumingin ng fretboard. So yan, nakachamba po tayo ulit. Maraming salamat po ulit kay Nick Neblo. Thank you po. Gumaganda po yung mga sablay natin dahil sa ganda ng backing tracks. Ayan, ito na po yung pinakamagandang section siguro ng video natin. Tapos all other else, ayan. Ayan, try po natin hindi edit lahat ng mistakes para makita po na okay lang siya, especially sa ear training ng katulad kong newbie sa ear training. So kung mapapansin po ninyo ay medyo paulit-ulit dahil tinatry kong hanapin yung notes by ear. Yes, medyo mahirap po for me, especially parang this year lang po natin na dinicide na hanapin siya by ear at pagalingin ng konti kung meron man itong tenga po natin. Ayan, medyo kita po sa mukha natin na nahihirapan tayong hanapin siya by tenga. So ginagawa po natin yung usual nating mga gapang na licks at hinahanap yung accent notes ng wala pong tingin. Medyo mahirap po talaga siya pero Gora bells lang. No pain, no hiding. Tapos minsan chamba ulit, nalalagyan po natin ng konting sweep exercise. Pero kailangan mag-arrive sa tonic. In this case, E minor, Aeolian. Although, naka-flat, E-flat tuning po tayo. So, ear training ulit ng key. And after kasi nun, mas madali na nating hanapin by muscle memory ng fingers. So, mahirap po talaga siya, especially for someone like me na hindi talaga pinaprioritize yung ear training. Dapat matagal ko na siyang ginawa. Sorry po, pero it's never too late. Gora bells lang. Once kasi na pumatak sa notes na kabsado natin at sa position, yun po, naipapasok natin yung ating usual na licks. Yan. Everyday po yung practice na licks para hindi po natin makalimutan. Tapos, extra hirap po siya kasi sanay po tayo na sumisilip yan. Kahit at least sumisilip po sa fretboard para ma-verify natin kung tama nga yung position and then tama nga yung notes. So, siyempre, feeling ko, iba rin talaga kung tenga po yung nag-decide ng notes na gagamitin natin. Usually, mas fluent, mas maganda yung flow. At for me, try ko lang, observation ko lang ay medyo mas melodic. Ayan, medyo nakaka-bore na po pa ulit-ulit. Pero maganda po dito pag nag-start ka ng mabore ay feeling ko mas familiarized na yung brain mo and yung neurons and yung fingers or whatever. Tapos feeling ko mas comfortable na siya. Pero paulit-ulit talaga, especially itong lick ng E minor para masanay po tayo, masanay yung ear natin na hindi sanay na hanapin siya. Na ito yung tamang start, ito yung tamang key or tonic. Kita naman sa video na medyo nahihirapan po tayo, no? Okay lang. Gora bells lang, tuloy lang, practice lang po. Pero okay, medyo may realization po tayo dito na medyo
malaki. Okay, yung sinasabayan natin backing track from Nick Neblo, I think, salamat po ulit, Lodi. It's a little too fast and medyo complicated talaga yung beat. Yeah. So, medyo mahirap po talaga siyang sabayan. Medyo mahirap talaga ipasok yung accent notes. Na-realize ko lang siya habang ini-edit. So ipapakita natin siguro after yung mas magandang part, yung mas madali, yung mas melodic, especially for practice, for ear practice, beginners like me. Yeah, medyo mahirap po talagang ipa-shoot yung mga nota. Yan. Especially pag hindi natin nakikita at sanay po tayo na tumitingin sa fretboard. Yan. Sanay naman tayo na hindi rin masyado tumitingin. Pero here kasi, tinatry talaga natin hindi tumingin para ma-improve po yung ating tenga. Ayan po. Ang walang katapusang 158 o 1578. Hi, sorry. Hindi pala siya 158. It's actually 636. Parang ninja. Tama ba? Actually, parang mas accurate na 6356. Ayun, dahil nagkasawa na po yung tenga natin sa 636, which is good in so many ways, ay iniiba na po natin ng konti. Sorry ulit, tinatamad akong umakyat para i-determine. I think yung baba is 3-4, 2-3-4, 5. Usually mabagal talaga doon. Tapos, mas bumagal pa kasi mahirap magkamali doon. Napaka-pangit, napaka-halata. Kaya medyo maingat talaga ako sa part na yun. Tapos, ginagapang ko pabalik para siguradong tama yung gapang pabalik. Tapos usually yung pasok ay sa 712 para bumalik yung tama ba? 712 na. Para bumalik yung tunog ng key, at least yung relative major, at hindi tayo mawala sa imaginary mapa ng fretboard. Pero natuto na po tayo. Gumamit po tayo ng mas madaling backing track na sabayan. Saka na muna tayong mag-funky-funky. Ayan, pasok na pasok na pasok. Yung mga ganitong bagsakan, rakrakan ay madali pong ipasok sa guitar playing natin. Ayan, kitang-kita po na hinahanap natin by ear ang key. Ay, sorry po ulit. I think mas appropriate na tawagin tonic. Kasi po ang key niya ay yung relative major. Pero minor po yung mas piniplay natin. As tonic and Aeolian mode. Ayan, mas comfortable na po tayo. Kaya lang po ay pagka-skip-skip pa rin dito sa taas. Iba yung ingat po ang kailangan. At syempre, huwag kalimutan ang vibrato, practice at baby boomer bends. Ayan, salamat po anak at binuksan mo yung ilaw. Hindi na masyado madilim kahit na figure out ko na yung ring light sa cellphone. Yun lang po, salamat!